Hola guys, welcome to my channel. In this video, I'd be ranting about this accessory here for my Ioniq 5. I'm from the Philippines. Guys, there's quite a lot of vehicle trims out there. This video will be for Philippines. So I really hope you guys know how to talk or understand at the very least Tagalog and you live in the Philippines. I kind of considered doing this in English, but this particular accessory here, I don't even know if this is available in the US or Europe or anywhere Southeast Asian. You may have it in Thailand, probably, but I really think it'll be in another brand or name. So yeah, this video will be in the Filipino language, guys. So there you have it. Oh, and by the way, this is for if you're wondering, our Ioniq 5 only has that cabled or wired Apple CarPlay or Android TV or Android. I don't know how they call it in Android, but in Apple's we have CarPlay. So this thing here, you're supposed to attach it through the USB port, and your iPhone, will connect to it wirelessly. All right. Okay. So search through it, Amazon, YouTube, other tech tubers. This is pretty well known in the US. All right. Going back. Sorry, ang haba ng introduction ko, guys, no? Kasi ang dami ng fan base ko eh. Meron akong English speaking, meron akong Tagalog, meron akong pang-abnormal na salita. Yun yung mga audience ko. So I have to cater. Kailangan ko silang alalahanin eh, no? So, ayun lang. So, natuwa naman ako. Guys, sa Facebook, merong mga pages na tinatawag, no? Yung page na tinutukoy ko ay Ioniq 5 Philippines. Bubuksan ko lang ha, teka lang, Facebook. Oh, kita mo na, mali pa yung iniisip ko. Hyundai Ioniq 5 Philippines. Tapos meron isang user dito, nag-share. Bumili daw siya nito, pasok daw. Aba, syempre, inggitero ako, no? Hindi. May practical side din tong unit na to eh. Kaya natuwa ako dun sa pag-share niya. Shoutout sa'yo. Hindi ko na sasabihin yung pangalan mo. Baka mahihain ka. Pero join kayo sa channel. Ang laking tulong, guys. Especially kapag ka early adopters kayo. Nagtutulungan kami doon. Paminsan-minsan. Hindi, nagtutulungan talaga. May mga problema yung isa, tutulungan ng iba. Nakakatawa rin eh. Doon ko nakuha, doon sa page na yun ko nakuha tong device na to. Ngayon, kaka-receive ko lang, kakatanggal ko pa lang nung plastic, unboxing and initial impressions to, guys. By the way, nandito, dyan ko binili. Pati yung user na yon, dito niya din binili yung kanya. Ako, binili ko rin doon. May katagalan lang bago dumating. Pero dumating din naman. I think it took me a week and a half before I got this thing here. But anyway, lo and behold, dumating siya kaganinang hapon. So, alright. Unboxing and initial impression, first impressions. Medyo papahabain ko tong video na to. Sasamahan na rin natin ng review. Hindi. Initial impression na may halong review, no? Tapos, after like 2-3 months, gagawan ko ulit siya ng panibagong content. Gagatasan ko to. 8,000 pesos to, guys. So, dadamihan ko yung pwede kong makuha ang video para dito. After like 2 or 3 months, gagawin ko ulit siya ng review in regards to my experience. Pero, in this video, ano lang, kamusta siya? Unboxing, initial impression, initial setup, tapos paanda rin natin. Tignan natin kung nakuha ko yung gusto ko. Kasi sasabihin ko na, no, pangungunahan ko na. Tatlong bagay ang gusto ko dito. Number 1, makakonect sa wifi ng aking hotspot ng aking mobile phone. Number 2, sana may Netflix. Wala akong budget pang Disney eh, pang Netflix lang ako.
Tapos number 3, since it's an Android app, I'm really hoping yung Plex Media Server will be able to be opened here in this device, no? So, yung tatlo lang yung hinihiling ko na magampanan niya. Tignan natin kung ilan doon sa tatlo ang kaya niyang gawin. Alright, so let's unbox this thing, no? Ayaw Ay, pababa pala. Ay, ayaw din. Ayaw naman magbukas nito. Ito na lang, sa inyo na. Dalawang camera ko guys, taas ang budget ko eh. Itong iPhone, pang face down camera. Kaso, yun. Ito na guys. Yan na. Sumasabit kanina eh, ayaw magbukas. Ching. Kulang ako dun sa ano, yan yun, pa-suspense na mag-unbox. Mahirap eh. Yun na yun. Okay, may peel sticker dito. Let's unpeel it. Medyo mahirap siya kukuhin eh, no? Masisira yung manicure ko dito, guys. Yun, tanggal na. Pero may plano na ako dito, guys. Napanood ko dun sa isang techtuber eh. Naglagay siya dito ng adhesive. Adhesive dito. Isa lang or siguro, ano ba to? Isa lang, pag ganun lang siguro, kaso umiinit to eh. So, dito na lang siguro. Tapos, ididikit ko dun siya dun sa ilalim. You know the USB port where the Apple CarPlay, Android Auto is being connected. Dun ko siya ikakabit. Di ba, nandito yung USB port. Papakita ko na lang mamaya. Dinedemo ko pa eh, no? Pupunta rin naman ako sa kotse mamaya. So, ito na siya. Dapat meron siya ditong, I don't know what this is, but most probably it's a reset button. I'd be really surprised kung mikropono yan, guys. So, ito. Sorry. I'd be really surprised kung mikropono yan, guys. Yan. Tapos, ayan siya. Meron siyang SD card. Pretty straightforward, and I think this one is the SIM card. Tapos ito naman ay ang USB Type-C. So that's good. Sa port side, sa starboard, wala naman. Ay hindi, port side, starboard, wala. Meron lang siya dito, hindi ko alam kung ano yan. I think it's a reset switch or a microphone jack or microphone input. Tapos dito naman sa bottom, we have an SD card, SIM card, and USB Type-C na yan yung i-connect natin sa kotse, I believe. Alright, so yan na siya. What else in here? Meron tayong USB Type-C. Wow. Tapos Type A yung kabila. Type-C to Type-C. Kung yung Ioniq 5 ninyo model 2050, kasi medyo mabagal lang usad ni Hyundai, hanggang ngayon naka Type A pa rin, so hindi ako magugulat kung sa 2050 pa siya magkakaroon ng Type C na port. So joke lang yun. Actually I really prefer, mas gusto ko talaga Type A, guys. Ang Type C, ito yung Type C na yan, medyo maselan. Kung ako tatanungin ninyo, medyo maselan to medyo maselan. So imaginein mo, hindi ako papalit-palit ng kotse, guys. So, kung iyan yung port mo, tapos yung asawa ninyo, hindi kagalingan magsaksak ng USB, mabilis masira to, guys. Ito, napaka-rugged ng Type A, So, sa akin lang, medyo natuwa ako na Type A rin yung Ioniq 5 ko. Pero ako yun, no? Alright. So, ano ba capabilities nito? Ano pang nandito? Ayan, RGB ambient light. Sa RGB pa lang, guys, nakuha na ako Tapos full Android system, navigational, video, music, built-in GPS. Syempre, Alright. So I'm guessing without attaching any phone, it will still be able to navigate. So may Android OS siguro to. Siguro. Tignan natin mamaya, Tapos, so I'm guessing, meron pa rin siyang interface. Kahit walang nakasaksak na cellphone, Android or Apple,
madidetect pa rin dapat siya ng kotse mamaya with an Android platform siguro. Tapos ano pa? Connectivity, may Wi-Fi. So medyo sure na ako doon na makakakonekta siya sa hotspot ng cellphone ko. Hindi nga lang siya Wi-Fi 6, no? Hanggang Alpha Charlie connectivity lang siya. At least may 5 gigahertz. So, kasi sa hotspot naman, magkalapit lang yan eh. Yung cellphone device mo, tsaka yung heto, magkalapit lang eh, di ba? So, pasok na pasok yung 5 gigahertz dyan. Mabilis yung throughput. Dimensions, US, alright. So, yun lang yung unboxing, guys. Medyo uneventful. Ngayon, lipat tayo sa kotse, no? Pangungunahan ko na, medyo papangit nga lang yung audio quality natin doon. Pangit pa rin yung boses ko, pero yung quality in general, lalong papangit, no? Teka lang, ha? Sorry na-enable ko yung CarPlay. So, yun na yung unahin natin, yung hotspot. Nakikita ninyo, ayun, no? So, una sa lahat, tinest ko yung SIM card, sinaksakan ko ng SIM card, na-detect niya yung hotspot nandyan. Ang problema sa hotspot, eto ngayong nakikita ninyong screen, Android yan, Android OS yan. Hindi gumagana yung hotspot at saka ang Apple CarPlay ng sabay. So kung nag-connect ka sa Apple CarPlay, madi-disconnect yung hotspot natin sa Android OS nung device, no? So yun, kaya kinailangan kong i-restart yung video kasi wala palang hotspot, yun nga yung pag-uusapan natin. So, ayun, unahin na muna natin to. Maganda, meron siyang Netflix, ang ganda nung sound. Ang problema lang sa Netflix, halimbawa, nanonood ka ng video, di ba? Hindi ko na ipe-play, no? Bubuksan ko na lang, manonood ka ng mga Netflix na ganyan, hindi mo ma-adjust yung brightness. 'Di ba kapag itatap mo yung screen ganyan, tapos itatap mo dito, isa-scroll mode dito, na-adjust yung brightness, hindi siya na-adjust doon. Kailangan mo pumunta dito sa setup, tapos sa display, tapos diyan mo mismo sa display yan. Tapos dito mo mismo i-adjust yung brightness 'di ba? Ayun, doon mo siya pwede gawin. Tapos pipindutin ko to, ito yung shortcut ko sa Apple CarPlay. Nandito na tayo ulit. Tapos ang maganda dito, meron siyang home button. Para mapalabas mo yung home button, just tap on the screen para lumabas yung home button. Yan, home button. May Netflix. In-install ko na rin yung Plex, guys. Kung meron kayong Plex media server sa bahay, umaandar din yung Plex. Nandyan siya. Maayos, gumagana siya. So, natuwa ako doon. Gumagana yung Plex. Maganda, syempre, since it's a direct connection, yung synchronization ng lips habang nagsasalita yung pelikula, sabay na sabay sa audio. So maganda yon. So in regards to Android OS, yan na yun. Meron kayong maps, meron kayong Waze, install mo dyan yung gusto mong install. Android OS device, yun siya. Gumagana siya. May YouTube, YouTube Music, lahat ng gusto mong install. Para siyang Android na iPad, Android tablet, no? So ayun na siya. Maganda siya. Ngayon naman, pag-usapan naman natin ang Apple CarPlay. Ang Apple CarPlay, nakikita ninyo ito, AutoKit, pindutin ninyo yan. Pagka-pindot mo dyan, waiting. Pupunta ka ngayon sa iPhone mo, o kaya iPhone mo, pumunta ka sa CarPlay, piliin mo yung AutoKit Ambient para mag-pairing. Kapag ka nag-pair na siya, kokonekta na siya. Typical CarPlay, gagana. Kaso, ako, ginagawa ko dati, sa cellphone ako manonood ng YouTube, tapos yung sounds ko, nandito. Nakakonekta ako dyan di ba? Yung sounds ko, sa kotse. Sabay na sabay yung tunog di ba? Pero kung gagamitin mo ang Apple CarPlay, together with your cellphone, yung audio, may delay, hindi masayang panoorin. Kaya, dinidisconnect ko na lang. Yung Apple calls, ganyan. Yung call, gumagana naman siya, wala siyang problema doon. Pero, yun nga lang, handicapped ka, mamili ka, anong gusto mo, Apple CarPlay o Netflix. Kung mas gusto mo ang Netflix, hindi uubra sa iyo ang Apple CarPlay nito kasi di-disconnect siya. Yung hotspot, no? Pwede mo ba siya mapagsabay? Pwede mo siya maipagsabay kung meron kang internet data sa SIM card.
na wala akong balak paggastusan ng load itong device na yan para lang manood ng Netflix. So ang ginawa ko na lang, yung sa cellphone ko, finorget ko na yung CarPlay, nilet go ko na yon. Kung may tumatawag sa akin, isi-speaker ko na lang o kaya sa Bluetooth na lang, ganyan, ng kotse. Pero halimbawa, eto, mas gugustuhin kong may hotspot yung Android device na yan. Yung Android device na yan, naka-hotspot sa cellphone ko, dito na lang ako manonood. Yun na lang, mas pinili ko na yon kaysa sa Apple CarPlay, kasi nga dahil dun sa delay nung sound and nung video. So ayun, ang next na gusto kong pag-usapan dito ay yung port. Itong USB port, guys, medyo natakot ako kanina kasi pinatay ko na yung kotse. Naka-anim na Taylor Swift na kanta na ako, hindi pa siya napapatay. Tapos naisipan ko, kasi ang yabang-yabang ko sinabi ko, walang problema mag-iwan ng device na nakakonekta dito sa USB port kasi mamamatay yan. I was planning to make a video out of that. Normally 1 minute 20 seconds namamatay na yung device na nakasaksak dito. As soon as I turn the car off and open my door and lock it, mamamatay siya after 1 minute 20 seconds, 1 minute 30 seconds. Ang pinakamatagal ko noon, 3 minutes 20 seconds, mamamatay na siya. Kaso, nung pagkagawa ko ng video, pinatay ko yung kotse, binuksan ko yung pintuan ko, tapos sinara ko ulit, nilock ko yung mga doors, pinapanood ko yung video, naka-on pa rin siya. So sabi ko, sige na nga, aantayin ko mamatay yung ilaw. So nakinig muna ako ng Taylor Swift na kanta. Nakaka-6-7 na kanta na ako, hindi pa siya namamatay. So kumambyo ako, tanggal saksak ko na siya, hindi pa rin siya namamatay. So ginawan ko na ng video. Sasabihin ko sana doon, ingat kayo, make sure kapag bababa kayo, i-unplug ninyo yan, baka ma-drain yung battery ninyo. Tapos bigla siya namatay. So iyon yung punto ko, guys. Namamatay naman pala siya, may katagalan nga lang. I really believe 25 minutes bago siya namatay kanina, no? Pero lo and behold, namamatay pa rin siya. So I am proud, I am with conviction to. Bilib na bilib akong mamamatay to as long as you shut your car down. I-shut mo yung kotse mo down, shut it off, lock the doors, 20-30 minutes, mamamatay din siya, no? Hindi siya may iwang naka-on. So walang danger na madedrain yung 12 volt battery ninyo. Tapos in case I'm mistaken, imo-monitor ko pa rin to. In case I'm mistaken, I will make a follow-up video, no? Kung hindi ako gumawa ng follow-up video, ibig sabihin namamatay nga yan ng kusa. May katagalan nga lang, oo, pero namamatay pa rin siya, no? So ayun na lang muna. Babalik muna ako sa aking kwarto para tapusin yung video. Teka lang, guys, ha. So yun siya, no, guys. Natuwa naman ako sa Carlink na, sorry, natamaan ko. Yun naman, natuwa naman ako kay Carlink na yan. Link in the description field below. So things to note, yung Android OS, para siyang tablet. Yun nga lang, integrated siya sa kotse natin. Tapos hindi mo magagamit yung Android OS at yung CarPlay at the same time kapag ka naka-hotspot. So kung gusto mo ipagsabay yung dalawa, make sure may load data, may data load yung CarLink mo. Pero kung mapagsasabay mo siya, kung ipag-hotspot mo siya, hindi mo siya magagamit ng sabay. Next is, but ganun pa man, wala akong balak lagyan ng load yung device na to. So ang gagawin ko, i-hotspot ko na lang siya sa aking phone. Tapos okay na ako dun. I-hotspot ko na lang kasi ang mas gusto ko dito sa lugar namin sa Pasay, Taguig, matindi ang traffic dito, guys. Sulit na sulit sa akin ang YouTube at saka YouTube na lang kahit Netflix na rin, di ba? Kahit yung Plex nga, yung Plex panalo talaga, gumana. Tapos yung microphone, ingat, malinaw. Nag-try ako ng video ng voice call using, i-video ko sana kasi yung camera ko na low bat.
malinaw yung microphone nitong device na yan. Malinaw naman, naririnig ako, okay din. Sinubukan kong galaw-galawin tong device na to. Kunwari may kinakalikot ako doon banda sa console. Inaalog-alog ko to, hindi masakit sa tenga. So malinaw, okay siya. Ano pa ba? Namamatay din siya kapag pinatay ko na yung kotse, nilock ko yung mga doors. Iwan ko lang ng medyo may katagalan nga lang, pero namamatay naman siya as long as nilock ko. Pagkabukas ko ng pintuan, mag-on ulit siya. Syempre, alam naman na natin yon. But other than that, I'm really impressed by this product here. Apple CarPlay nito, medyo hindi ako natuwa kasi yung Bluetooth niya, nalimutan ko kung anong Bluetooth nito, pero malabong 5.1 to or 5.2 kasi ang tagal, ang laki nung delay. Kunwari, nagsasalita yung actor, may delay yung lip movement at saka yung voice, yung audible voice, may delay talaga siya. So yun, hindi ko gagamitin yung Apple CarPlay nito, most probably guys. Pero yung Android OS, ganun na lang, sa halagang 8,000 pesos, masaya na ako dyan. Kasi halimbawa, yung mga Netflix videos, ida-download ko offline, isa-save ko kasi you have two options eh. You have the 128 gigabytes and the lower capacity one. So, pinili ko na yung 128 gigabytes para ida-download ko yung mga Netflix para hindi ako lagi online. In that case, I'd be able to use the Apple CarPlay, di ba? Astig din eh. So, ayun. Link in the description field below. That's it for this video. I really hope you guys enjoyed. You find this video helpful. If you did, like na lang kahit wag na kayo mag-subscribe kasi yung content ng mga channel ko medyo pakalat-kalat. May patungkol dito, may patungkol sa kotse, pero madalas patungkol ako sa computer. Pero kung gusto niyo mag-subscribe, bakit hindi, 'di ba? Okay. As always, guys, see you in the next one.